Breaking news. Ngayon pa lamang ay umaalingaw-ngaw na sa buong mundo ang samut-saring reaksyon ukol sa ginawang pagsalakay ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Marami ang hindi makapaniwala noong una, inakala ng ilan na ito ay tsismis o gawa-gawa lamang. Ngunit ngayon ay kumpirmado na tunay ngang naganap ang isang makasaysayang hakbang na maituturing na isa sa pinakamalalaking military operation sa rehiyon. Ayon kay Joe Trustman, isang eksperto mula sa Foundation for Defense of Democracies, hindi man ito dumating sa inaasahang oras, nangyari pa rin ang hindi inaakala ng marami. At ngayon, ang tanong na gumugulo sa isipan ng lahat ay ito. Ano ang magiging tugon ng Iran? Hindi lamang Iran ang dapat pagtuunan ng pansin. Kabilang din sa mga dapat bantayan ay ang mga kaalyado at proxy groups nito na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Mula sa mga armadong grupo sa Iraq, sa mga Hezbollah fighters sa Lebanon, hanggang sa mga Houthi rebels sa Yemen, nananatili silang tahimik nitong mga nakaraang linggo. Ngunit ang katahimikan ay hindi nangangahulugang walang planong gumanti. Ang mga grupong ito, bagamat humarap na sa matitinding dagok sa mga nakalipas na panahon, ay nananatiling banta hindi lamang sa seguridad ng Israel, kundi maging sa mga base militar ng Amerika sa gitnang silangan at sa iba pang kaalyadong bansa. Sa kasalukuyan, tila lahat ay nag-aabang at parang nasa bingit ng alanganin, hinihintay kung paano sasagot ang Iran at ang mga kasangga nito sa ginawang opensiba. Isa rin sa pinakamahalagang usaping dapat suriin ay kung hanggang saan aabot ang papel ng Amerika sa tumitinding tension. Ayon muli kay Trustman, ang susi ay nasa magiging galaw ng Iran. Ang laki ng bilang ng puwersang militar na ipinadala ng Amerika sa rehiyon ay sobra-sobra para lamang sa isang simpleng airstrike. Nangangahulugan ito na handa ang Estados Unidos sa anumang posibleng eskalasyon. Halimbawa, kung biglang umatake ang mga grupong Iraqi sa mga base ng Amerika, agad itong matutugunan ng puwersa ng United States military. Ngunit sa kabilang banda, dapat ding alalahanin ang mga babala na matagal nang binibigkas ng Iran at ng kanilang mga kaalyado. Kapag nakialam ang Amerika, tiyak na may kalakip na matinding pagganti. At gayon na nga na nakialam na ang Estados Unidos, tila nasa Iran na ang susunod na hakbang. Kung babalibayin ng mga nakaraang insidente, noong isang taon ay pinaslang ng Israel si Ismail Haniyeh, ang leader ng Hamas, habang ito ay nasa Tehran. Gumanti ang Iran ng 2 beses, ngunit hindi ito naging malawakang opensiba. Kaya't may mga nagsasabing baka ang Iran ay isang paper tiger, maingay ngunit walang tunay na lakas. Subalit hindi ligtas isipin na hindi sila gaganti ngayon, lalo na at mas malaki ang pinsalang kanilang naranasan nitong mga nagdaang linggo. Hindi lamang mga nuclear facilities at military bases ang tinarget, maraming estratehikong pasilidad ang naapektuhan. Gayunpaman, pinayuhan tayo ni Trustman na huwag maging kampante. Hindi pa raw natin nasasaksihan ang tunay na puot ng Iran at posibleng ang galit na ito ay ilabas hindi sa harapang labanan kundi sa pamamagitan ng mga proxy groups. Isa sa mga kasalukuyang problema ng Israel ay ang pagkaubos ng kanilang missile interceptors. Sa dami ng kailangang salubungin na missiles, unti-unting humihina ang depensa ng bansa. Kung sakaling magpakawala ang Iran ng sunod-sunod na missile attacks sa loob ng maraming araw, maaaring hindi na kayanin ng Israel na protektahan ang kanilang himpapawid. At kung mangyari ito, lalala ang kaguluhan hindi lang sa Israel, kundi sa buong rehiyon. Mas marami pang base militar ng Amerika at mga kaalyado nito ang maaaring maging target. Sa ganitong sitwasyon, lumalabas na hindi lamang iisang bansa ang nanganganib, kundi ang kabuuan ng gitnang silangan. May mga nagsasabi pa rin na mahina ang Iran at hindi ito uubra sa isang direktang labanan, ngunit para kay Joe Trustman, hindi ito dapat baliwalain. Ayon sa kanya, posibleng may mga tagong armas pa ang Iran na hindi pa nailalantad sa publiko. Bukod pa rito, kilala rin ang Iran sa paggamit ng indirect warfare. Hindi lamang missiles o drones ang kanilang sandata. Sa nakaraan, may mga insidente ng pambobomba, pagsunog sa mga embahada, at pag-atake sa mga soft targets gaya ng mga simbahan at eskwelahan na pinaniniwala ang suportado ng Iran.
lalo na kung ang target ay mga Hudyo, Amerikano, or Israeli nationals. Ang ganitong uri ng karahasan, mga tahimik ngunit mapaminsalang atake, ang higit na kinatatakutan ni Trussman. At kung iniisip ng ilan na imposibleng umatake ang Iran sa mismong teritoryo ng Amerika, ipinaalala niya na hindi ito malayo sa posibilidad. May kakayahan umano ang mga proxy groups ng Iran na magsagawa ng pag-atake sa loob ng Estados Unidos at sa iba't ibang panig ng mundo. Napatunayan na raw nila ito sa mga naunang insidente. Hindi man natin alam kung kailan ito magaganap, dapat daw ay bukas ang ating isipan sa lahat ng posibilidad. Hindi lamang mga missile at airstrikes ang dapat bantayan, kundi pati na rin ang mga stealth operations, mga operasyong hindi agad napapansin ngunit may malaking epekto sa seguridad ng mga sibilyan. Hindi ibig sabihin nito ay may tiyak na panganib na mangyayari agad bukas, subalit dapat tayong maging handa. Kilala ang Iran sa pagiging matiyaga at mapanlikha sa kanilang ganti. Kaya hindi pwedeng ipagpalagay na tapos na ang laban. Habang patuloy ang tensyon, nagsimula na ring maglabas ng saloobin ang ilang mambabatas mula sa Republican Party sa Amerika. Isa sa pinakamaingay ay si Congresswoman Marjorie Taylor Greene mula sa Georgia. Anya, tuwing malapit ng umasenso ang Amerika, bigla tayong nasasangkot sa panibagong digmaan sa ibang bansa. Ayon pa sa kanya, hindi raw dapat binumba ng Iran ang Israel kung hindi unang gumawa ng aksyon ang gobyerno ni Netanyahu. Git pa niya may kakayahan na ang Israel pagdating sa armas nuklear at hindi na ito dapat gawing laban ng Amerika. Dagdag pa niya, kapayapaan ang dapat maging tugon. Nanawagan din siya ng panalangin para sa mga sundalong Amerikano sa gitnang silangan at ipinaabot ang kanyang pangamba sa posibilidad ng pag-atake sa mismong teritoryo ng Amerika, lalo na at sa loob ng 4 na taon ay bukas ang kanilang southern border kung saan tinatayang mahigit 2 milyong katao ang pumasok na hindi nasuri ng husto. Samantala, sa kabilang panig ng diskurso, buo ang suporta ni Speaker of the House Mike Johnson kay Pangulong Donald Trump. Anya, ang ginawang operasyon ng militar laban sa Iran ay patunay na seryoso si Trump sa kanyang mga babala. Binigyan pa raw ng pagkakataon ang Iran na makipag-usap at makipagkasundo, ngunit tumanggi ito. Kaya at ang naging tugon ng Amerika ay isang paraan upang pigilan ang Iran na ayon sa kanya ay ang pinakamalaking taga-suporta ng terorismo sa mundo na magkaroon ng pinakamapanganib na sandata. Para kay Johnson, ito raw ang tunay na diwa ng America First. Pinuri rin niya ang mga sundalong Amerikano na tinawag niyang pinakamapangyarihang puwersa sa buong mundo at nanalangin na sana ay makabalik silang ligtas sa kanilang pamilya. Ipinaliwanag din niya na batid ng Kongreso ang panganib, ngunit tinimbang ni Trump na mas mahalagang kumilos agad kaysa hintayin pa ang boto ng mga mambabatas. Pero ito ay naaayon sa kasaysayan at tradisyon ng Amerika kung saan may kapangyarihan ang Commander-in-Chief na maglunsad ng agarang opensiba kung kinakailangan. Kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong malalalim at makabuluhang balita, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel ni John D. TV, at i-click ang notification bell para lagi kang una sa mga breaking news sa buong mundo. Maraming salamat sa suporta.